Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nagsimula ang komosyon sa bungad ng isang resto bar sa barangay NBBN Navotas mag-aalas 7 ng umaga kahapon hanggang sa umabot na ito sa kalsada. Pinagtutulungan ng isang grupo ang isang lalaki. Ilang beses siyang pinukpok gamit ang helmet. Ang sumunod na nahagip sa CCTV, tumatakbo na palayo sa lugar ang lalaking pinagtulungan ng grupo. Nauwi na pala sa pananaksak ang insidente. Patay ang 28 anyo sa lalaki na nagtamo ng saksak sa dibdib at leeg. Sugatan naman ang dalawa niyang kasamahan na kapwa 21 anyos. Yung mga victims, nagbabar hopping sila. So after nilang pumunta sa isang bar, lumipat sila dun sa bar na yun. Then suddenly, palabas na sila dun sa bar, parang nagkabanggaan sila ng suspect. So nagkaroon sila ng argument dun sa loob. So nung nag-argue sila, nung paglabas nila, bigla na lang may hinugot na kutsilyo yung suspect natin. Then walang habas na naksak siya. Naaresto sa follow-up operation ng pulisya ang 29 anyos sa sospek sa kanyang bahay sa barangay NBBS. Positibo siyang kinilala ng mga saksi. Yung evidence hindi natin na-recover kasi tinapon niya. Ito na ang ikalawang beses na naaresto ang sospek na dati na rin nasangkot sa away kaya nakasuhan ng physical injury. Yung ginawa ko lang sa sarili ko, parang pinagtanggol ko lang yung sarili ko. Self-defense naman ginawa ko. Kasi una, binanatan ako eh. Nagampas ako ng helmet. Tapos binangga ako ng motor. Ako lang po mag-isa. Wala akong kasama. Saan niyo po nakuha yung patalim? Hindi ko na po alam kung sino nagabot sa akin nun. Nakatakdang sampa ng sospek ng mga reklamong homicide at 2 counts of frustrated homicide. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabawasan na po ang mga lugar sa bansa na nasa danger level, ang damang init. Ayon po sa Pag-asa, 18 lugar na lamang ito ngayong araw mula po sa halos 40 lugar nito pong mga nakalipas na araw. 45 degrees Celsius ang posibleng pinakamataas na heat index o damang init ngayong pong araw sa Virac, Catanduanes, Rojas, Capiz at sa Giwan, Eastern Samar. 44 degrees Celsius naman sa Aborlan at Cuyo sa Palawan. Posibleng umabot naman sa 42 o kaya 43 degrees Celsius ang heat index sa ilan pang panig ng bansa. Dito naman po sa Metro Manila, maaaring umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index. Easterlies pa rin po ang weather system na nagdudulot ngayon ng mainit na panahon ayon sa Pag-asa. Nagdadala rin po ito ng mga panandaliang ulan. Sa mga susunod na oras, ilang bahagi ng bansa ang magkakaroon ng light to moderate rains. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa maaaring magdulot ng baha o landslide. May tsansa rin po ng ulan sa ilang panig ng Metro Manila. Narito ang latest ngayong Miyerkules. Success ang operasyon ni David Licauco sa kanyang medical condition na sleep apnea. After 12 years na pagtitiis, maayos at mahimbing na raw muli ang pagtulog ni David. Thankful ang Pulang Araw Star sa mga sumuporta at nagdasal para sa kanyang medical procedure. Napabirit naman si Ariana Grande sa kantang When You Believe sa Met Gala. Kasama niya sa epic duet ang Wicked co-star niya na si Cynthia Erivo. Shinare ni Ariana ang video sa TikTok. Pinusuan pa niya ang isang comment na nagsasabing magiging proud ang OG singers ng kanta na sina Whitney Houston at Mariah Carey. Itinanggi po ng aktres na si Maricel Soriano na may alam siya sa confidential report umano ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Wala po akong alam. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Humarap sa pagdinig ng Senado ang aktres para bigyang linaw ang nag-leak umanong pre-operation report ng PIDEA na may petsang March 11, 2012.
Pirmado po ito ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na nakuha raw ang impormasyon sa isang informant na hindi na niya matandaan ang pangalan. Sabi sa umano'y leaked report, madalas daw gumamit ng ilegal na droga ang ilang personalidad sa politika at showbiz sa isang condo unit sa Makati City. Inamin ni Soriano na siya ang dating may-ari ng unit na ibinenta niya noong 2012. Itinanggi naman ng aktres ang alegasyong gumagamit siya ng droga na sinasabing dahilan kung bakit umalis ang dalawa niyang kasambahay noong 2011. Paglilinaw ni Soriano, ninakawan siya ng mga dating kasambahay kaya sila umalis. Nauna nang tinawanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakadawit din ng kanyang pangalan sa umano'y leaked PIDEA document. Iginiit na rin ng PIDEA na non-existent o walang ganyang report. September 2021 ang simulang alamin ng International Criminal Court kung sino ang pinakaresponsable sa pagkamatay ng libu-libo sa Duterte drug war. Halos 3 taon matapos niyan, nakakuha umano ng impormasyon si dating Senador Antonio Trillanes IV na patapos na ang investigasyon. Hindi niya binanggit ang kanyang source pero kabilang si Trillanes sa grupong unang nagparating sa ICC kaugnay ng umano'y extrajudicial killings ng dating administrasyon. Sabi niya maaring kasunod umano nito ang pag-issue ng mga warrant of arrest o red notice bandang June o July. This will come in batches. The first batch, si Duterte, the father, no? The second batch, baka sina Bongo, Bato, at si Vice President Sara Duterte. Tapos ang third batch would be some PNP officials and other senior officials ng Duterte administration. Kung sakali matatanggap ang warrant ng lahat ng miyembro ng ICC at padadalhan ng red notice ang Interpol. Sabi ni Senador Bato de la Rosa, ang dating PNP chief na nagpatupad ng Duterte drug war, Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sabi ni Attorney Harry Roque, dating tagapagsalita ni Duterte, wala naman na raw saysay anumang warrant ang ilabas dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng ICC. Tanging PNP lang ang pwedeng mag-execute ng warrant at dati nang sinabi ng Pangulo na hindi nito ipatutupad ang arrest warrant kung sakali dahil sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Pero nangyari ang pagpatay bago kumalas ang Pilipinas kaya sabi ng isang grupo ng mga abogado, maski nga Supreme Court binanggit yan, that you have residual obligations to the court kahit na umatras ka. Yung Marcos administration talaga yung makakapagsabi kung i-implement ba o hindi yung warrant of arrest. Sabi ni Trillanes, dahil sa posibilidad ng pag-issue ng warrant of arrest, aktibo umano ang destabilization plot ng kampo ni Duterte para mapatalsik si Pangulong Marcos. Wala ring binanggit na source o patunay pero sabi niya nakapag-recruit na umano ng ilang matataas na opisyal ng PNP ang kampo ni Duterte. Wala naman umanong pumapatol mula sa AFP. Meron ng mga na-identify na active PNP personnel na Davao Group na involved dyan sa mga ouster plots. Kaunti lang naman. Pero the point is, meron. Identified na sila. Itinanggi naman ng PNP na may namumuong plano na pabagsakin ang kasalukuyang gobyerno. Wala raw na monitor ang kanilang intelligence units na destabilization plot mula sa mga active at retired officer ng PNP. Ang pakiusap lang po natin kay kagalang-galang na dating Senador Trillanes please spare the PNP dito po sa mga issue po na ito. Mananatili raw apolitical ang PNP. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang magamang Duterte at si Senator Bongo. Dati nang sinabi ng ICC sa GMA Integrated News na hindi daw sila magkokomento sa operational matters kaugnay sa mga isinasagawang investigasyon. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga naghahanap po ng murang bigas, may anunsyo po ang National Irrigation Administration. Sinabi po ni Administrator Eduardo Guillen na simula sa Agosto, magbebenta sila ng 29 pesos kada kilong bigas sa kanilang Kadiwa store sa Metro Manila, Cebu at Davao. Dahil po yan sa proyekto nilang contract farming, papayagang bumili ang kada pamilya ng hanggang 10 kilong bigas sa Kadiwa stores ng NIA. Sa price monitoring po ng Department of Agriculture, naglalaro mula sa 46
hanggang 65 pesos ang kada kilo ng lokal na bigas sa Metro Manila, habang 48 hanggang 65 pesos naman ang imported. Simula nga po Agosto, magbebenta na raw ng 29 pesos per kilo na bigas ang National Irrigation Administration. Pag-usapan natin yan kasama si NIA Administrator Eduardo Gulian. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa atin. Opo, saan po galing yung ibibenta yung 29 pesos per kilo na bigas at bakit po murang-mura? Well, ito po ay meron kasi tayong project po na contract farming. Inaasahan po natin na doon sa 40,000 hectares po na initial po na project natin ay makakakuha po tayo doon ng around 100 million kilos po na bigas. So, ito naman po ay part po ito ng ating services para sa ating mga magsasaka para maturuan natin sila ng whole value chain po ng rice production. Actually, hindi lang po NIA ang kasama po dito. No? Convergence project po namin ito together with PhilRice, itong National Rice Program, ito pong PhilMec, ano po, Philippine Crop Insurance, kasama rin po rito ang CBA. Ano? Kasi nga binubuo na po ng NIA yung ating mga irrigators associations into cooperatives per town. Opo, linawin ko lamang po. Yes po. Linawin ko lamang po, hindi po ito subsidized. Ganito po talaga yung presyo niya galing na doon sa mismong mga farmers. Opo, kasi ang wala pong subsidy sa farmer po ito, no? Kasi yung ating total na maibibigay po sa kanila per hectare ay around 100,000 pesos. So ang ibabalik nila sa NIA is 5 tons o 5,000 kilos ano po. So in effect, binibili namin siya ng 20 pesos per kilogram ng wheat sa ating mga farmers. Ang dami na to yung taniman dahil po sa sobrang init. Ano pong sitwasyon ngayon ng mga irigasyon sa ating bansa? Ang nangyayari po kasi dyan, pagka ganito pong dry season, yung naipon po nating tubig sa ating mga reservoir type dams, ay ginagamit natin sa patubig. So ngayon po ay hinihintay natin ulit ang tag-ulan para po mapunuan ulit ang ating mga dams. Ito po yung regular process naman talaga. No? So pagka umulan na mapupuno ulit ang ating mga dams. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat po. Si NIA Administrator Eduardo Gulian. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Water Resources Management Office sa ilalim po ng DENR ang mga komunidad na walang maayos na supply ng tubig. Ayon po sa DENR, 40 milyong Pilipino ang walang formal water supply o yung mga umaasa sa mga bukal, sapa at ulan para magkaroon ng tubig. Karamihan daw sa kanila ay nasa maliliit na isla sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya ang nakikitang agarang solusyon, desalination o yung pagsasala sa tubig alat para maging malinis at maiinom na tubig. Nakikipag-usap na raw ang DENR sa ilang supplier abroad para sa desalination systems na balak dalhin sa 45 prioridad na island barangays. Ding dong mga mare at pare, narito ang latest sa ilang Kapuso Stars. Tune in na para sa Ultimate Ding Dong Day. Bukas na ang grand reveal niyan. Bida mismo syempre ang Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes. Tutukan ang live stream niyan 10:30 AM sa official social media accounts ng Kapuso Network. Make your mama proud naman si King of Talk Boy Abunda. Mapapanood na simula sa linggo ang talk series na My Mother, My Story. Tampok dyan ang iba't ibang kwento tungkol sa mga ina. Dumalo sa launch ng serye ang ilang Kapuso officers. Pinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbawi ng permit para makapagdaos sila ng peace rally sa isang parke sa Dumaguete City. Nakakagalit. Nadaanan ko yung Freedom Park. Yun sana ang gusto namin. Nagpunta kami rito. Naghingi kami ng permit. Binigyan kami. But nung araw na dahil dating kami, binawi yung permit at sinirahan yung Freedom Park. Galing ito ng Malacanang. Dahil sa Bustos, Bulacan, ganun rin ang nangyari. Nag-ugat ang pahayag ng dating Pangulo nang barikadahan umano ang stage ng Freedom Park at harap ng Kapitolyo bago ang kanilang pagtitipon. Dapat nagagamit anya ng sino man ng parke at iba pang parke sa Pilipinas na pagmamay-ari
ng national government. Sa liham na inilabas ng provincial government, sinabing short notice ang hiling ng grupo na makapag-prayer rally sa public park. May mga nakaschedule na raw na aktibidad ang provincial government sa parke simula noong Lunes para sa centennial celebration ng Capitol Building sa May 17. Kabilang dyan ang nakaschedule na blessing kahapon ng mga bagong heavy equipment na binili ng provincial government para sa iba't ibang LGU. Ibinigay nilang alternatibo ang Quezon Park na isang Freedom Park alinsunod sa batas. Wala pang komento ang Malacanang kaugnay sa sinabi ng dating Pangulo. Hindi pa man tapos ang tag-init, dapat na raw paghandaan ang matinding mga pag-ulan naman dahil po sa La Niña phenomenon. Ayon kay Ana Solis ng Pag-asa Chief of the Climatology and Agro-Meteorology Division, posibleng magsimula sa pagitan po ng Hunyo at Agosto ang La Niña. Mas magiging mapaminsala rin daw ang mga ulan at baha sa bansa sa huling bahagi ng 2024 at unang mga buwan ng 2025. Kaya dapat maging handa at alerto ang mga lugar na malapit bahain o malimit bahain o kaya'y magka-landslide. Ito na ang mabibilis na balita. Nawalan ng kuryente ang ilang bahay sa Antipolo, Rizal matapos bumagsak ang isang poste ng kuryente roon. Sumabit kasi sa mga nakalaylay na kable dito ang isang truck. Sugatan ng isang babae at kanyang kasama matapos matamaan ng mga kawad. Nadamay rin ang 2 motorsiklo. Sumuko sa mga otoridad ang driver ng truck na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Hindi siya nagbigay ng pahayag. Arestado sa Talisay, Cebu ang 3 puganting Korean. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa Interpol Red Notice list ng 3 dahil sa high-tech nilang paraan ng panloloob sa mga bahay sa Korea. Inaaral nila ang mga bibiktamihin gamit ang tracking device at spy camera. Nauna nang naaresto sa Korea ang isa nilang kagrupo. Ang 3 pumunta raw sa Pilipinas bago na ilabas ang Interpol Red Notice. Inaalam pa kung may nabiktima sila rito sa Pilipinas bago sila ipa-deport pabalik sa Korea. Sinisikap pang makunan ng pahayag ang mga suspect na nakadetain ngayon sa BI sa Bikutan. Tumaas po sa 3.9% ang unemployment rate ng Pilipinas nito pong Marso mula sa 3.5% noong Pebrero. Batay po sa datos ng Philippine Statistics Authority, tinatayang 2 million na Pilipinong edad 15 pataas ang walang trabaho noong Marso. Mas marami po yan ng 200,000 kaysa noong Pebrero. Mahigit 49 million naman ang may trabaho o katumbas ng 96.1% ng labor force. Sa bilang po na yan, 11% o mahigit 5 million ang underemployed o ang mga may trabaho pero naghahanap pa ng dagdag na oras ng trabaho. Sabi nga nila, basta driver, sweet lover. Ang isang jeepney driver from Cebu may sweet gesture sa kanyang mga pasahero. Ito ang kanyang pa-burger ka naman dyan. Yes. Pakisuyo na lang ho sa mga pasahero sa likod. Libre na ang plete o pamasahe. May burger pa yan, ha? Yan ho ang pa-birthday treat ni Tal Villasan. 2018 nang pansamantalang mabulag si Kuya Tal dahil sa isang aksidente. Nang gumaling at makabalik sa kalsada, sinimulan niya ang birthday tradition na libreng sakay at may merienda pa na burger. At nitong huling kaarawan niya, burger ang regalo sa unang 60 na pasahero. Ingat palagi, Kuya Tal, ang iyong heartwarming act ay certified Good job! Aba, akalain mo nun, no, di ba? Napakaswerte naman, 60, ha? Oo. Na pasahero ang libreng may pa-burger pa. Giving back pala yung kanyang dahilan kung kaya siya nagpapa-burger. Ang galing. Kung ikaw naman talaga nawala ng paningin, tas yan ang trabaho mo, di ba? What a blessing. Yan. At ito po ang Balitang Halid. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.